Hi guys, Mami Park is here. Kamusta po kayo? So, yesterday nag-vlog ang Mami Park. So, today is February 27. And, mas gusto ko lang palawagin yung ating kahapon, yung ating vlog tungkol doon sa disadvantage ng walkthrough na tindahan. Kasi, marami talaga ang dapat i-consider before you decide na magkaroon ng walkthrough na konsepto ng tindahan. So, in my case, sa totoo lang, hindi po talaga ako fully walkthrough. Ako po ay semi-walkthrough. No? So, babanggitin ko yung mga advantages and disadvantages ng walkthrough at semi-walkthrough. No? So, maraming salamat po muna sa mga nanood ng ating vlog kahapon. Kung mapapansin nyo po, hinabol ko talaga na i-title na part 1. Kasi I realized na napakarami pala talaga dapat i-consider pagdating sa ganitong konsepto ng tindahan, ang walkthrough. No? Kung saan malayang nakakapamili ang ating mga customer na kanilang bibilhin. Ang setup ng walkthrough na tindahan, kung makikita nyo at mapapansin nyo, usually iyan ay nasa sa mga malls, mga supermarkets, no, mga department store, convenience store, mini-mart, no, some naman ay yung mga wholesaler, ganyan. So may mga wholesaler na hindi walkthrough. Sasabihin mo ang kailangan mo, kukunin nila, ibibigay nila sa iyo. So katulad ko, tayo ay retail / semi-wholesaler, no? Kasi selected items ang ating ino-offer na wholesale. So, in my part, or in my case, talagang dito, hindi po pwede ang wala kang tindera, wala kang kasama, wala kang employee. Lalo na kung nag-e-expand ka na, tumataas na ang sales mo, gumaganda na ang takbo ng negosyo mo, nagiging busy ka na. So, talagang kailangan mo ng katuwang. Kasi you just cannot make it alone. You just cannot do it alone. Hello! Ito na nga, nagkasakit na nga ang mami, di ba? So, pagdating sa konsepto nito, ng walkthrough, unang-una, kung mapapansin nyo sa mga establishment na walkthrough store, meron silang baggage counter. So, the reason of that is to maiwan yung mga ibang belongings ng isang customer nang hindi na nila makarry inside. Kasi, chances are, ang walkthrough na tindahan ay prone sa mga shoplifters. Kasi they can able to shoplift items at matago nila sa kanilang mga belongings. But, also, we also implement or we also support the customer's right or human rights na they can carry their personal belongings na lalo na valuable. Na halimbawa ay wallet, bag na may lamang pera, may dalang cellphone. No? Kung mapapansin nyo kasi, hindi nila pinaiiwan yung mga ganyang bagay sa baggage counter. It is because it's valuable. Pagka nawala, syempre, liable tayong mga business owners. So, baggage counter is a must. Now, if retailer ka, tapos walkthrough ka pa, you have to make sure na hindi ka gagamit ng mga containers na naka-enclose or naka-close. Why? It is because a-assist mo pa rin sila dahil syempre, hihingi iyan. Hindi yan basta-basta magbubukas. Maiilang magbukas, hassle sa kanila. So, in my case, kung mapapansin nyo, may mga items ako dito, yung mga, yung mga yung mga Knorr cubes ko, mga ganyan, mga magic sarap na tingi, nakagarapon. So, sila, manghihingi talaga sila. Hindi sila talaga at magtatanggal. So, kung ang konsepto ay walkthrough at talagang gusto mo fully na customer ang pipili ng items na gusto nila, kailangang nakaset up sila ng nakabuyang-yang lang. Ika nga ay dapat easy to access, easy to get. Okay? So, ang disadvantage na katapat naman yan ay syempre, kapag nahandyan lang sa shelves at kukuha ang customer, ang disadvantage po niyan is mas magkakaroon ng tsansang mahulog, masira, madamage, or magulo ang iyong mga display. Bakit? Kasi syempre mamimili si Tomer. So si Tomer, lahat ng Tomer almost ay aware na ang setup ng mga tindahan ay 15. Kung ano ang nasa harap, yon ang luma. At kung ano ang nasa likod, yon ang bago. Hello, ikaw 'di ba? Kung kumuha ka ng item sa likod ka kumukuha, hindi sa harap. Bakit? Kasi alam mo, nandun lahat ang matagal pa ang expiration date. Normal yon. Ginagawa din ng mami yon. No? Pero kasi tayo, 'di ba, ang rules natin,
first in, first out, no? Ganun naman talaga sa mga tindahan, no? FIFO. Kung ano ang luma, yun ang dapat unang i-display, at ang mga nasa huli, yun ang mga bagong stocks. Okay. So, chances nun, kakalkalin ni customer, kukunin, gaanuhin, mamimili, hanggang sa magkakatapon-tapon na. I'm pretty sure na you experience that, nahuhulog na yung mga items kasi nga kakahalukay mo para makakuha ka ng pinakamatagal ang expiration na items at pinakamaganda at bago na items, no? So, it's normal. So, yun ang disadvantage ng walk-through ang iyong tindahan dahil kakalkalin talaga ng customer. So, ikaw naman, ano naman ang dagdag na trabaho sa part mo bilang owner? Syempre, lagi kang mag-aayos. Time to time, aayusin mo. Lalo na pagkatapos ng kasagsagang busy, aayusin mo siya. Ilalagay mo sa tama. Magpa-FIFO ka na naman, no? At worst case scenario pa, makikita mo merong mga damage. Na damage nito, syempre hindi yan magsasabing na damage nila, 'di ba? So, nasa iyo ang losses. So, yun yung disadvantage niya. Unlike nang ikaw ang nagsiserve sa customer ng lahat ng items, kontrolado mo kung paano nagagalaw ang mga items sa display. Okay. Another disadvantage, no, kapag ka mag-isa ka, hindi mo magagawa ang konseptong ganyan. Dahil kailangan mo talaga ng tao or katuwang para dyan. Kasi ikaw as owner, you are focused on your counter, you are focused on your cashier, and syempre, yung tauhan mo, empleyado mo, tindera mo, sila naman ang focus to assist the customers and to organize immediately ang mga items na nagulo. Especially, bibigay mo sa kanila ang trabaho when it comes to cleaning, organizing, sorting, displaying, and assisting customers, all literal na tindera. Okay? So, yun. So, kaya, doon sa mga nangangarap na ang gusto ang tindahan nila ay ganyan, kailangan po talaga, no? At hindi ka naman magpapa-walk through style sa tindahan mo. Kung alam mo naman ang tindahan mo ay 24 SQM lang. Siyempre, i-close mo na yan, no? Pa-close na. Ikaw na lang sa window type ka na lang, no? Huwag mo nang pangarapin basta-basta. Pangarapin mong ma-walk through kung talagang there is enough space nang sa ganon ay talagang ang mga customer ay malaya mong mapagsisilbihan or malaya silang makakakuha ng items at convenient sa kanila and convenient din para sa iyo na sa cashier na lang sila kayo magkikita. Okay? So, syempre, nahandyan na ang paghahanda ng safety and security, no? So, syempre, kapag ka-walk through na ang tindahan mo, dahil mahirap na napatingin-tingin ka, kailangan naman syempre na meron ka namang mga tools and equipments for the safety and security. Nandiyan na ang CCTV, syempre, no? Invest in CCTV kasi yun naman talaga ang tama, no? Yun ang talagang dapat. And also, para pag may nangyaring incident, mare-review. Para malaman kung sino may kasalanan, kung sino nagkamali, and syempre, para makita kung sino ang nag-shoplift. Okay? So, aside from CCTV, lalo na kung ikaw ay nakapwesto sa bising lugar, minsan, no, pagka social-social pa, ay may pa-CR ng taon, no? Kasi hindi maiwasan ng mga customer ay gusto mag-CR, no? But, usually naman iyan ay na-encounter lang sa mga malls, supermarkets, mga malalaking no? So, yung pa-CR medyo hindi pa must yun Pero ang baggage counter or kaya naman ay ang employee na dapat meron ka, it's a must, no? Another thing pa is when it comes to basket, no? So, walk-through ka, natural, may pa-basket ka ng taon. Dito, may pa-basket ako ng taon, yung mga malalakas naman kumuha rito, nung una lang magaling mag-basket. Nung mga sumunod na panahon, hindi na nag-basket. Kaya yung mga basket na pinrovide ko, naging lalagyan ng aming mga noodles, mga cup noodles, na hindi pa na i-display dito sa harap. No? Parang mas convenient sila na nilalagay lang nila dun sa ref, iniipon dun sa ref, at saka kukwentahin ko. No? So talagang sinusundan ko sila kung nasaan. Kaya walk-through lang ang tindahan ng mami. Kasi nga, marami pa rin ang mga items dito na magpapa-assist sila na ilabas ko. At marami din kasing items dito na hindi naman basta-basta nadi-display lahat ng stocks. No? Kapag kinailangan nila, kumukuha lang sa likod. Pupunta ba sa likod ang customer? Syempre hindi. Manghihingi yan. Tatanong yan, meron ka bang ganito? Meron ka bang ganire? Meron ko bang paper long? Piso isa. So, yon. So, kung hindi mo mapapanindigan ang mga ganyang konsepto ng isang tindahan, mas maganda siguro na see-through na lang ang iyong tindahan. So, ano ba yung see-through? Ibig sabihin, makikita ang labas at loob kapag ang mga customer ay nasa labas. Ibig sabihin, visible ang iyong mga items sa kanila. No, you see through, no, yung items nila. Hindi yung sa harapan lang. Para nakakapamili pa rin kahit nasa labas.
So, yung kay Mami Park, semi walk-through, semi see-through. Wow, puro through na lang to, no? Ganon. So, yun lang yung mga gusto kong idagdag doon, no? So, sa totoo lang, isa sa pinakamatinding challenge ng part ng pagkakaroon ng walkthrough ay ang shoplifting, no? Diyan talaga, ano. Meron din, guys, na, ano ba tawag doon? May idea ka ba kung tawag doon? Yung salamin, guys, na, ano, search nga natin, guys. Yung salamin na, yung mga nasa, ano, nasa stores. Ayan, guys, alam ko na. Dati kasi sa pinagtatrabahuhan ko na, ano, na yung mga hardware stuffs, meron kami niyan. Hindi ko kasi hawak yung items na convex mirror pala ang tawag doon. Yung makikita nyo may bilog na mga mirror sa corners ng mga walk-through stores, ng mga tindahan at mga ano. So, ang purpose niyan is para ang mga empleyado at ang mga may-ari ng establishment, kapag hindi man maagad makikita sa CCTV, nakikita, nagre-reflect. Kaya pagka nilagay sa sulok, para yung sakop ng convex mirror, makikita mo, doon titingin ka pala kung may ginagawa na ang, parang quick, ano yan eh, parang quick checking, yun ang mangyayari sa'yo, nagpo-quick checking ka kung nasan kaya yung customer, saan kaya pumasok, saan kaya sumuot, tingin ka doon sa convex mirror, makikita mo. So, sineset up talaga yan, no? Actually, gusto ko nga rin magkaroon ng ganyan, kasi para kahit hindi ako ma-focus sa ano, sa CCTV, makikita ko kung nasaan, kung may pumasok or ano, nakatingin ako, no? So, baka bumili ko niyan, ko. Yan din yung isa sa, sa project ko, no? So, kaya guys, lagi niyo pong tatandaan, isang malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng tindahang walkthrough dahil maraming mga dapat isalang-alang para mapanindigan mong maprotektahan ng iyong business entity or business establishment or ang iyong kaperahan sa loob ng tindahan, no? Syempre, gastos din yan, mas magastos. Alam niyo po kung bakit. Unang-una, dahil sa kailangan nyo ng empleyado, syempre, yung employment, diba? Syempre, expenses ng store yan. Yung mga special features pa na kailangan ng isang walkthrough, no? Yung mga safety and security na mga tools and equipments, dapat provided mo din, no? And syempre, the more na mas walkthrough ka, the more na mas maraming hahanapin at dapat maganda ang display at maraming display. So, kaya kailangan ay mapanatili mo ang pagpuno sa tindahan. Kasi kapag walkthrough ka tapos muunti ang tinda mo, napakasagwa, no? Napakasagwa kapag kayong na. Dito nga guys simpleng sari-sari store lang ako, grocery, maliit na grocery. Kapag wala na akong candy, parang kahit maraming laman sa loob, parang nalulugi ako. Parang tindahang nalulugi ang itsura. Bakit? Walang display sa harap Kailangan harap pa lang, punong-puno na tingnan. Para yung mata ng tao ay maengganyo. So, ang purpose at ang purpose din ng pagkakaroon ng walkthrough na tindahan ay yung psychological effect kasi niyan sa isang mamimili, they are tend to buy more than they need. No, the next thing na bibili nila ay yung wants na nila. No, minsan wala yung binibili nila, ang nabili nila ay iba. Hello, ako din kaya ganyan. Minsan kasi pag nakapasok na sa loob at nahando na rin lang, minsan you just cannot go out and, with an empty hand. Talaga kahit paano, bibili ka ng something. Minsan nga parang nakakailang pa, pumasok ka sa loob, wala kang binili. Bubili ka kahit ano man lang, na pag lumabas ka, may resibo kang maipakita sa customer, sa guard, ganon, no? Kasi nakakailang, kapag feeling, pumasok, parang binili nito sa loob, di ba? Ganon. So, yun yung kagandahan sa effect ng walkthrough ang tindahan. Kasi napakadalang nalalabas ang customer ng walang bit-bit. Makakabili at makakabili, no? Sometimes, after their needs, or most of the time, after their needs, yung wants nila. Sometimes naman, is gusto lang nilang pumasok at baka may magustuhan silang mabili, naparami bili kasi natuwa, naengganyo sa kung ano ang mga nakadisplay. Minsan kahit hindi nila kailangan, nasasabi nila sa sariling, ay kailangan ko to. Yung ganun, ay parang masarap to, ganyan. Hindi ko pa to na-try. No? Yun ang kagandahan ng walkthrough. Yung malaya silang nakakapili. Kasi napipili nila minsan ay yung hindi nila dapat bilhin. No? Advantage sa ating mga business owners kasi hindi na natin kailangang i-push ang isang produkto para mabili. Dahil naka-display, malayang nakikita ng customer, mapipili at mapipili. So, yun yung kaanohan naman niya. Yun yung isa sa napakaganda naman niya na mas pasok ang sales sa mga walk-through stores compare sa mga enclosed. Sa mga, inuubo ako, hindi ko na kaya. No? So, mag-shoutout na tayo guys.
And, okay, mag-shoutout muna tayo. So, shoutout to Angel Anab. Hello, Mami Park. Pagaling ka. Magpagaling ka. Thank you po. Nancy Uyla. Hello, Mami Park. Winnie07. Thanks, Mami Park, kasi ini-inspire niyo ang maraming tao, lalo na mga OFW na gaya ko sa pagnenegosyo. Jovelyn Conehar, 5483. Good evening, Mami Park. Ako, open store namin. Mula nang buksan ko, mas lalong lumakas. Walang budget pang guard, CCTV lang talaga. At iba yung pagbabantay. Kaya lang pag anak kong magbabantay sa cellphone lang, nakadot-dot, no? So, kailangan din na magbabantay ay hindi lang dahil sinabi lang na walkthrough ang iyong tindahan, eh hindi ka na nag-intindi. So, advise your anak, ma'am, na mag-focus kasi baka madukutan. Romel 1594, hi madam, still watching pa din, hindi lang mahilig mag-comment. Eleanor Rosero, pagaling ka, Mami Park, about sa bigas, Mami, ba't di mo try yung Juan Cup of Rice? Free delivery po. Free delivery rin po kami. Kaya lang kasi, kapag si daddy may pupuntahan, tapos pwede na niyang daanan, no, para pandagdag, dinadaanan na. Para hindi na, ganon, kasi sayang yung biyahe. Mami Park, saan na po si Angge tsaka po isang kasama mo sa tindahan? User-WF1ES1DPAD. Ay, hindi po pala kayo updated. No? Wala na po sila. Yun lang po ang aking masasabi. Rica Nuevo, get well soon, Mami Park. Jacob Hamilton, that's true. Ellen Pilar, first ba ako? Hehehe. Assuming. Love you. Ingat palagi po. Thanks po sa lahat ng advice at learnings. Ayan. I do hope na naibigay ko na ang kabuang almost kabuuan detalye ng when it comes to disadvantage and advantage of having a concept of sari-sari store or store na walk-through ang konsepto. So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!